Ilang taong ka na? 15 anyos po. Nag-aaral ka? Anong grade ka? 9 po. Okay. Meron ka nang gustong isumbong tungkol sa papa mo? Meron po. Ano yon? Yung lagi niya pong pananakit. Tsaka po yung paghingi niya ng pera panggamit ng shabu po. Ilang kayo magkapatid muna? 5 po. Tapos saan si mama mo? Sa bahay po, kinukulong ni Papa. Hindi pinapalabas ng bahay. At bakit? Ewan ko ho, iniisip niya na may lalaki si Mama. Sino mga sinasaktan niya? Si Mama ho, tsaka mga kapatid ko. Pag hindi ho ako nakakapagbigay ng pera, sinasaktan niya ho si Mama. May trabaho ka na ba? Opo, sales lady po sa terminal. 15 years old, sales lady. May pahintulot ba yan sa mga magulang mo? Meron po. Okay, good. Magkano kinikita mo? 250 po pag whole day, pag half day 130. Mga kapatid mo sinasaktan? Nung Friday po, August 30, sinaktan niya po yung kapatid ko, 4 na taon ko. 4 years old? Opo, inuntog niya ng inuntog sa doorknob. At bakit niya ginawa yon? Kasi ho, ginupitan ng kapatid ko yung buhok niya. Okay, gumagamit siya, sabi mo. Nakita mo. Nakikita ko ho. Kailan siya gumagamit ng shabu? Tuwing Friday ng gabi hanggang linggo ho ng gabi, uuwi siya pag Lunes na ho. Saan siya gumagamit? Doon ho sa CR nila tita. Nakita mo mismo? Kasama niya ho mga tropa niya. Sino ito mga tropa niya? Si Mike, si Albon, si Indy, si Wakay, si Butchoy. Meron pa pong iba. Kilala ko lang sa mukha pero hindi ko kilala sa pangalan. Anong trabaho ba nito si papa mo? Wala ho, tambay. Gaano niya katagal ginagawa to? Sabi po ng mama ko, since daw po na naging sila ni Papa, nagamit na daw po si Papa. Wala bang ginawang mas matindi pa sa mga kapatid mo? Wala. Ilan bang lalaki at ilang babae sa magkakapatid? 2 pong lalaki, 3 babae. Sunod-sunod po kami babae. So pananakit lang. Gusto ko lang masiguro pananakit lang. Wala na siyang ginawa beyond that. Wala na po. Okay. Kailan mo unang nakita na yung papa mo ay gumagamit? Since 12 years old po, isang beses po, yung papa ko, inutusan niya po ako sa tropa niya kay Indy na magdala ng papel. Akala ko ho sulat. Pagkabuklat ko, maliliit ho na, kulay puti. Shabu po pala yun. Oh, inutusan ka mag-deliver ng shabu? Binigay lang po dun sa lalaki. Tapos po nung isang beses naman, sabi niya, samahan ko yung tita kong tomboy dahil may bibilin lang ho. Pero pumunta ho kami doon at inabot niya yung shabu dun sa babae. Pero alam mo kung saan ako na-alarma? Yung inutusan ka na mag-abot ng shabu. Pag si Papa, ganito ho, nasa bahay, sabihin niya, pag nag-iinit ho ulo niya, baka patayin ko na lang kayo pag nademonyo ko. Pakulong natin itong papa mo, okay sa'yo? Po. Hindi natin siya pwedeng padnapot pa muna ngayon dahil walang ebidensya. Gusto ko itataon natin sa Biyernes yung araw na naghihitid siya ng shabu. Huwag ka na muna umuwi. Pwede kang sumama sa mga otoridad pero nasa sasakyan ka lang, ituro mo yung lugar, tapos tsitsempuhan na habang nagsashabu yung papa mo at yung tropa niya, dadakmain ng mga pulis. Makukulong yon. Yung kaso niyang jumper. Tapos po si Mama, nagpaano po siya, pumunta ng barangay kasi sinaktan siya. Nagpa-medical legal po siya. Ang sabi lang po ng barangay tsaka pulis, nakita po si Papa sa basketballan, wala lang po, kinausap lang ng pulis. Tapos ho, kada may raid ho sa amin, may nagtitik-tik kay Papa na magtago ka kasi kasali ka sa drug list. So merong tumutulong sa kanya. So palagay mo, pulis to, mga pulis. Asset siguro to ng Barangay pulis. po. Asset ng barangay. Okay, ano naman yung information na pwede mo ma-share sa amin na para maibato natin sa mga kinaukulan? Ang akin lang po kasi, lagi na lang po kasi siyang nalapit sa akin. Ako po naawa. Kasi, parang sabi ko sa kanya, parang dalampasan mo naman yung buong mundo, be. Sabi niya. Tapos lagi siyang sa akin, anong gagawin ko? Sabi ko, hindi ko rin alam, pero huwag kang mag-alala. Kung magkalakas ka ng loob, tutulungan kita. Yung nagkalakas siya ng loob, sabi ko sa kanya, ay may customer po kami nung isang beses, nasa tindahan po. Sabi narinig niya yung pag-uusap namin. Sabi niya, ipatulpo niyo yan kasi grabe na yung ginagawa ng papa mo. Tapos tinuruan niya kami kung paano makapunta dito. Kaya gumawa po ko ng paraan para lang masamahan siya pumunta dito. Napakabait mo, malaking utang na loob niya sa'yo maging kami. Tinatanong namin tong isang utang na loob kasi sinalba mo yung buhay niya at yung mga kapatid niya kasi who knows kapag hindi nangyari ito ngayon, tinuloy-tuloy niya kanyang gawain, mapapahamak to yung nanay niya at mga kapatid niya. Dahil nagbitaw ng salita, pag nademonyo siya, papatay na lahat, massacre yan.
Pwedeng mangyari yan, lalo na kung bangag na siya sa droga. Opo. So bukas na bukas, huli natin. Sasama ka sa amin. Kasama yung mga polis. Sige. Now, itatago namin kayo sa hotel. Safe ka. Wala nakakaalam. Ano pa yung mga problema mo sa pinansyal? Yung mga gamit ng mga kapatid ko. Tapos yung gamit po namin. Pakulong muna natin si papa mo. Sige po. Pag nakulong na si papa mo, akong bahala, pupunta kami sa bahay nyo, isi-set up natin. Bilhin natin lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Sige po. Pagkain, damit, kagamitan, school supplies, lahat-lahat. Opo. Okay? Hello? Hello, Director Adrian. Magandang umaga po. Si Rafi Tulfo po ito sa TV5. Opo. Sir, hingi po kami ng tulong. Meron ho kasi dito sa amin ngayon, isang bata at from Laguna, Calamba, isinusumbong niya yung kanyang tatay na pusher at addict na nananakit at hawak ata to ng barangay at ng mga pulis. Gusto na sana ipa-operate sa mga pulis, kaya lang nung nabanggit niya na may kapit sa mga pulis, ang naisip ko ay PDEA. So, pwede ba natin to i-operate kasi tuwing Friday raw? Yeah. Sir, pwede po namin makaharap yung bata, sir, o yung at least may kasama mo na siya, ma-interview ng tropa ko para makuha yung detalye. Tama, sir. Bukas po, sir, Friday ng umaga, sasama namin dyan sa inyong tanggapan. Kasi Friday ng gabi na po ito, sir, nag-hitit ng shabu kasama yung tropa. Hapon na lang siguro, sir, para pahabulin ko yung tropa ko dyan, pabalikin ko sila. Sige, sir. Bukas po, sir, ng 5 p.m. exactly, nandun po kami sa inyo po. Okay, sige po, sir. See you. Paano natin malalaman kung yung father mo meron siyang hawak ngayon? Minsan po kasi si Papa, tuwing Friday po ng gabi, nakikita ko siya nagamit dun sa CR po nila tita. Tapos, paano siya nagbebenta pag Friday? Pag Friday po, dun kay Inde napunta siya. Tapos kay Wakay po, tsaka kay Butchoy. Saan niya tinatago yung drug sa bahay niya? Sa bahay po, wala po. Minsan nasa wallet niya lang po yun. Ito yung release, tapos dito daw yung bahay nila. Ito yung bahay nyo, yung may parang basketball court sa harap. Opo. Release ba kayo nagdadaan? Opo, Ridas. Pag dito sa release, saan ka nalabas dito? Ang daan dyan dito sa gitna. Madami ko kasi iskinita, madami. Hindi, kadalasan yung pinaka Dito ako common. papasok. Ito yung pinaka-common, itong pinakamalaki na daanan. Ito itong nakikita. Papasok, ang labas ito dito. Aha. Tapos ang bahay nyo, pangilan yung bahay nyo? Dito yung kuya eh. Stahanay dito yan. Hindi po yung asawa ni Sir Manny. Opo. Alam niyo po na gumagamit yung asawa niya. Opo. Hindi ka natatakot na gumagamit yung asawa mo? Natatakot din po siyempre para sa amin, para po sa kanya, kaso hindi naman po siya nakikinig. Kuya, saan ka kumukuha ng drugs? Pag may nagbebenta lang po dyan, sa release dyan. Halos dyan ba ng mga kapitbahay mo? May mga gumagamit pang iba dyan? Meron pa po. Nakarating sa amin, nagbebenta ka din. Hindi po, ma'am. Ayan po asawa ko, tanong niyo po. Sana po hindi kami nagugutom o nagbebenta po ako niyan. Ba't nakuha mo pang mag-drugs imbis na ipambili na lang ng pagkain ng pamilya mo? Hindi naman po ako pumili, ma'am. Naghahanap po ako ng trabaho. Gigising ko lang po kanina nung pagdating niyo. Pero gumagamit ka, aminado ka, di ba? Opo, Saan mo kinukuha yung pinambibili mo? pag may sobra lang po sa kita ko. So, imbis na ipambili mo ng pagkain ng pamilya mo yung sobra, ipambibili mo pa ng drugs? Opo. Bakit? Ano ba yung dinudulot sa yung maganda nun? Wala po. Para lang maka-extra pa sa ibang trabaho. Bali, anong naging kaso nitong si Manuel Mane? Yung nireport namin dito kasama yung kanyang anak. Ang naging kaso ni Manuel Mane during nung nag-conduct tayo ng bypass operations against him is may na-file tayong Section 5 which is sale of dangerous drugs. Then meron din tayong na-file na Section 11 dahil nung actual na na-arrest yung suspect is may nakuha tayo sa kanyang in possession niya na dangerous drugs or shabu. So, itong naging kaso ba niya, sir, is no bail or bailable? Based dun sa initial findings ng ating prosecutor, nirecommend niya Section 5 no bail. Then yung Section 11, meron siyang nirecommend na bail na 200,000 pesos. Maraming salamat po, Sir Rapi. Kahit may konting kalungkutan po, ayos na po yun na nakulong papa ko para sa amin po, para sa kanya po. Para rin po sa mama ko, para hindi niya na kami masaktan magkakapatid.